Hello po mga kapistolero, magandang araw pong muli sa inyo. Sa vlog kong ito, nag-interview tayo ng mga ordinaryong tao. Mga hindi po sila gun owner. At kinuha natin kung ano yung pananaw nila tungkol sa gun ownership o yung pagmamayari ng baril ng mga civilian, mga legal gun owners dito sa Pilipinas. Pakinggan natin kung ano yung mga pananaw po nila. Oh, okay lang naman kasi protection din 'yan eh. Kasi lalo na sa dito sa atin sa Pilipinas at saka all over the world naman eh. Tawag dito. Pinapayagan naman 'yan kasi for protection din. Eh dapat lang yung nagmamayari ng barel kahit na lisensyado dapat ano rin sila maging kalmado at saka dapat pagka nag-apply ka ng license dapat may mga psychological test din para kung karapat dapat ka bang bigyan kailangan maging masusi yung mga doktor at kung anong mga ahensya para masala nila ng husto yung tao kung karapat dapat na bigyan ng lisensya dahil may mga tao na may mga maiinit, may mga anger management. Yun po ay kahit na may pera sila, dapat po hindi sila binibigyan ng license to carry ng mga barel. Okay, yun lang po. Okay. Ako, yung maliban na lang kung may baril ka, yung para naman sa safety mo kung may negosyo ka. Kung wala ka naman, saan mo gagamitin baril? At saka iba dyan, mainit ang ulo. Magalaw mo lang, masagi mo lang, mainit ang ulo. Opo. Mga kukuha ng talagang kailangan na nasasala yan. Kasi may mga taong mainit din ang ulo eh. Para sa akin naman po, okay naman po yung gun ownership po sa mga civilian. Lalo na po sa mga businessman po kasi para sa safety po nila yun eh. Yung pagkakaroon po ng mga baril. Lalo na po kahit civilian po, kahit yung pagkakaroon po ng pagdadala po ng baril. Kasi po protection din po yun sa sarili. Pero kailangan po pagka may baril kayo, yung responsibilidad nyo po sa baril, yung safe talaga dapat talaga yung paggamit ng lalo kung kinakailangan naman. Pero pagka di naman kailangan yung baril lang yan ang pantapang lang eh. Yung gun po, pwede naman po, okay naman po yung gun dito sa Pilipinas, pero nasa tao pa rin po nagagamit ng baril na pagdadala po ng baril kayo kasi yung yung protection pa rin talaga sa sarili natin yung Opo. Okay lang po kung legal. Kahit ako, may pagbigay lang sa akin legal, tatanggapin ko. Para saan po? Ano sa pananaw nyo? Para saan Para po? self-defense, di ba? Alam mo ang panahon ngayon, di ba? Oo. Para sa protection din po. Oo, para Sa protection, negosyo. sa negosyo. Dapat talagang salain. Oo. Hindi lahat ng tao ay Oo, hindi lahat. karapat-dapat Oo, na hindi lahat ng... may-ari ng baril. Oo, meron kahit lisensyado talagang nila pag sila may baril di ba? Hindi na ulo. Oo. Oo. So, okay lang po sa inyo ang gun ownership dito sa atin, ano? Opo. Sige po. Sige po. Parang kulang tayo sa mga law na para dun sa dapat hindi halos lahat dadala ng mga lalo na ngayon ng gun ban ngayon. Ang daming alam mo mga Pilipino may init ang ulo eh. Pag sawi laging dala lagi baril eh. Hindi kagaya dati suntukan lang eh. Ngayon hindi na uso talagang baril na eh. So, ang pananaw po ninyo, hindi lahat po ng tao ay... Hindi yun. may Dapat talaga. Dapat talaga yung medyo kita nila yung mga umahawak ng baril, yung mga psychology, salain talaga. Hindi pwede yung kung sino-sino lang, palakasan lang. Pilipinas kasi purong lang eh. Pera-pera lagi eh. Kaya dapat talaga, yung higpitan nila talaga. Para hindi lahat na pagdadala ng baril, lalo na yung mga maiinit ang ulo.
Pwede naman magkaroon kung ikaw ay civilian ka na may negosyo ka na medyo kailangan protektahan, pwede naman. Kaya lang, kukuha ka rin ng tao ko lang yung kayang lisensya, yung nasa lugar. Di ba po? Ang ano kasi dyan, kung walang lisensya, lalong mahirap. Ay, mga illegal, no? Opo. Tsaka kahit pagka meron ka niyan, dapat anuin mo nga mahaba ang pasensya mo lang. So, dapat talaga sa lain, mga karapat dapat. Oo, sa lahi. Talagang hindi pwedeng bigyan ng basta-basta kung hindi naman marunong umawa. Pananaw ko kung hindi dapat. Pero kung may business siya, pwede bigyan humingi ng sa authorized sa gun owner. So, kailangan qualified maging gun owner talaga. Oo. Bukod po sa businessman, yung mga professionals po, mga doktor, mga ganun. Yan, oo. Okay. Protection sa sarili nila. Ano pa po dapat sa pananaw po ninyo? Yung mga sa lain civilian talaga. lang na walang pinag-aablahan na business o pagtatrabaho, hindi dapat na manghawak ng baril. Siguro para sa akin po, boss, ang mga civilian dapat po hindi dapat magmayari kasi delikado po yung ganun. Pero kung gusto naman nila magkaroon ng ganun, kumuha po sila ng lisensya para po walang problema. Oh, kailangan lisensyado. Opo, kasi Qualified. Opo, qualify po dapat para wala pong problema kung masisita ng mga ating mga kapulisan. Saka dapat salain siguro. Opo, salain dapat ang magka mayroon yan kasi delikado po kasi. Kailangan ang mayroon lang yan, yung mga authorized talaga ang mayroon yan. At dumaan sa Dumaan proper sa training. Opo, may training po sila kasi kailangan din po yung kung meron silang mga ganong bagay na mga delikado po mga baril. Okay. At ayan mga kapistolero, narinig po ninyo yung mga pananaw ng mga ordinaryong tao tungkol sa pagmamay-ari ng mga civilian or gun ownership dito sa Pilipinas. At kunin ko rin naman kung ano yung pananaw po ninyo. Sa mga hindi gun owners, ano po yung sa tingin ninyo, ang pananaw po ninyo. Hanggang sa muling vlog po natin, makita-kita ulit tayo. Marami pong salamat. Be a responsible gun owner and to God be the glory.